Makaraang ulanin ng batikos mula sa NAPOLCOM, PNP, netizens at isang senador muling lumutang sa opisina ni Commissioner Rafael Vicente Calinisan para mag-public apology ang head ng MMDA Special Operations Group na si Gabriel Go. Nagsorry sa publiko, sa PNP at sa NAPOLCOM si Mr. Go dahil sa kontrobersyal na video ng pambabastos sa isang police official ng Quezon City Police. It's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. So, aside from that, nais ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police. It is not my intention to tarnish the good reputation of the institution of the Philippine National Police. Kaya nagpatong-patong ang lahat ng emosyon eh. Niligtas ka na nga the day before, the next day, pinaya mo pa yung PNP. All you had to say was thank you. All you had to say was sorry. Napadalaw ka, Gab. I received a text message yesterday from General Manager Lipana. He actually called in afterwards. He informed me that Mr. Gabriel Go wanted to speak with me to publicly apologize. So here he is. I don't know what you wanna say. Maybe siguro, Gab. Yes, sir. Kusapin mo muna yung taong bayan. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, so once again po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa kagalang-galang ng Commissioner Calinisan. So, narito po ako ngayong umagang ito dahil nga po with the pressing issues na umiikot po ngayon, no? Tungkol po nga sa involvement ng aming operasyon na kung saan nagkaroon po ng hindi magandang pakikitungo ang aming operasyon na headed by me personally po. MMDA Special Operations Group with our uniform personnel po natin, si Captain Felipe po. So, first and foremost po, alam naman po natin, gusto ko rin pong i-ano po sa inyo, no, na yung trabaho ko po is, it's not a job na araw-araw requires me to be, it requires me to be on the road every day, from morning until evening. So, pero hindi po tama na we involve emotions. It should not be emotional in such a sense na it will get ahead of us. So, nais ko pong itong umagang ito, formally po na humingi po ng paunawa at of course gusto ko rin po magbigay ng humingi ng paumanhin. Hindi lang po sa ating kagalang-galang na commissioner, but also directly to Captain Felipe po. Sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil po sa nangyaring it's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. So, aside from that, nais ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police. It is not my intention to tarnish the good reputation of the institution of the Philippine National Police, and as well as, of course, sa ating kagalang-galang na Commissioner, sir. Nais ko rin po humingi ng paumanhin po sa inyo. I know this is a case which may mga damdamin po tayo nasaktan, and lalo-lalo na po sa inyo po na coming from a family of a very prospective at kagalang-galang na nasa kapulisan po. So, Commissioner,
Once again, yun po ang aking ninais na gusto pong pinapaumanhin po sa inyo. And aside from that po, no, in connection to this issue, alam naman po natin na nagkaroon po ng isang pangyayari a few weeks ago na involving, once again, our operation and a group of transport group na nangyari po. I am very thankful at ako po yung taus-puso nagpapasalamat sa ating kapulisan, lalong-lalo na po sa pangunguna po ni Major Robles at ang kanyang dalawang kasamahan na kung saan ako po ay tinulungan at pinoteksyonan sa any bodily harm that could have been caused during that incident. And aside from that, nais ko rin po magparating, no, ng humihingi rin po ko ng kumbaga ng pag-unawa at humihingi rin po ako ng pasensya sa aming institusyon, sa Metropolitan Manila Development Authority, with what has caused or it could have damaged the image of the good agency. So ito po ay wala sa aking intensyon, and as I said, hindi po ito ang emotions ay hindi po tama na ilagay po sa ating ulo, at it's not the right thing to do. Hindi dapat po kumbaga ibigay natin the respect for each other. It should always be the top-notch priority sa lahat naman po ng bagay. So with that, Commissioner, once again, humihingi po ako sa inyo ng pangunawa at humihingi rin po ako sa inyo ng pasensya personally. Papasalamat ako kay Mr. Gabriel Go. Totoo, maraming emotions ang lumabas dito, lalong-lalo na sa hanay ng kapulisan. Because the offense was not just done to Captain Felipe, the offense was done to the 225,000 strong members of the Philippine National Police, both active and retired. This is not just the story of Mr. Go and Captain Felipe. Ito yung istorya ng mga institusyon. Kaya bilang kuya ng Philippine National Police, tayo po ay nanguna para medyo makalabit ang ating mga kaibigan sa MMDA na sana bigyan naman ng konting respeto ang uniforme. Napakahirap maging pulis. Kung alam nyo lang, yung proseso paano maging pulis, yung public order and safety natin ay nakasalalay rin sa kanila. So bigyan naman natin ng konting kortesiya ang uniforme na sinusuot ng mga pulis mula noong 19 hanggang sa kasalukuyan. Yung law enforcement naman, hindi naman contest yan ng papugian, hindi naman kailangan na ipakita pa natin at medyo mabastos pa ang kahit na sinong member ng law enforcement agency. It all boils down to one word: respect. Respect not just to the Philippine National Police members, but maybe respect also to private individuals. Kasi siguro huwag nating kalimutan, we are government officials. We are not vloggers. So first and foremost is public service. First and foremost is what is good for everyone, what is good for the general public. So hindi dapat tayo magkakamali doon eh. Kung yun lang ang guiding post natin na kung anong tama para sa mas nakararami, hindi tayo maliligaw. But I am appreciative of this act of Gab here. Actually, this is not the first time we met. We met sometime Saturday afternoon till the evening. Kung saan nalungkot nga tayo kasi we were hoping for an apology. Pero tapos na yun. Here he is right now, apologizing to all of us and to the PNP. And sa ngalan ng lahat ng miyembro ng PNP, Gab, papasalamat kami sa iyo. Sa wakas, you manned up and very thankful kami. At salamat din na nagpasalamat ka sa mga pulis na nagligtas ng buhay mo. Kaya nagpatong-patong ang lahat ng emosyon eh. Niligtas ka na nga the day before, the next day, pinaya mo pa yung PNP. All you had to say was thank you. All you had to say was sorry. And here you are right now. I salute you. Thank you very much.
From the bottom of my heart, nabanggit mo rin, this is not personal. Totoo lang, sabi ko nga sa'yo, pwede ko na palagpasin to na Saturday pa eh. Pero the institutions were hurt. My family was hurt. My family of policemen was hurt. My friends na policemen were hurt. Retired policemen, both officers and non-commissioned officers were hurt. Kahapon, ramdam ko ang hinanakit ng mga pulis nung nandun tayo sa Camp Crame. Sana, nananalangin ako sa araw na to, sa iyong paglutang at sa iyong pagsabi ng thank you at pagsabi ng sorry, maghilom na ang mga sugat na nagawa at sana makamove forward na tayo. Huwag kayong mag-alala sa MMDA kasi hindi naman magbabago ang relasyon ng PNP, NAPOLCOM sa MMDA. We are your partners and we will still protect you. Public service continues. Hindi dapat personalan yan. At ulit, maraming salamat, Gab. Once again, Commissioner, wholeheartedly, I'm very thankful for your understanding. And I think both the good commissioner will agree na itong pangyayaring ito, itong isolated case na to, will not tarnish the good working relationship, the PNP, and of course the Metropolitan Manila Development Authority. And as I said, once again, this is a learning process. Ang respeto ay dapat binibigay sa lahat ng oras, hindi lang po sa uniforming personalidad, but also to each and everyone. And with that, Commissioner, I also would like to publicly clarify also na ang lumabas itong video which was uploaded on YouTube to clarify itong personalidad na tinatawag po natin si Dadako is in no capacity connected with the agency at hindi po ito any incapacity also connected with me. So ito po ay hindi ko rin po kinukonsinte ang mga ganong bagay. So once again, I thank you very much. I thank the Honorable Commissioner for your understanding. Okay. Commissioner? Pero siguro, on that point, Gab, apology accepted. Pero mahirap din kasing siguro sabihin sa taong bayan na di mo alam yung galawan ni Dadaku eh. Kasi ikaw yung nakikinabang dun sa vlog niya eh. Ilang buwan na yan, naka-mic pa kayo habang umiikot. So klaro-klaro alam mo yung galawan niya. So pakiusap mo na lang siguro, hindi lang galing sa hanay ng kapulisan, siguro pakiusap mo na rin mula sa hanay ng taong bayan na respetuhin nyo rin naman yung mga rights of the private citizens. Kasi presumed innocent din naman yan, may mga karapatan din naman yan. So baka naman pwedeng huwag naman pahiyain kung di naman kinakailangan. Yes, that I have to agree with you, Commissioner. And rest assured, this will be taken care of. At rest assured, the protection of each and everyone, especially ang karapatan ng bawat tao, ay gagampanan din po natin yan. Hindi lang po sa hanay ng enforcement ng traffic rules and regulations. Yes, maraming salamat, Gab. Maraming salamat. Samantala, itinanggi rin ni Gabriel Go na may nakasampang kaso na sexual harassment laban sa kanya na naunang ibinunyag ni Senador J.V. Ejercito at pinabulaanan niyang inareglo niya ang kaso. Naglabas naman po ng statement ang ating ahensya na as of wala naman pong any or as of the moment up to this point in time, wala pong formal na affidavit of complaint affidavit na formal na na-file po sa ating ahensya. So I think that will speak for itself po. So hindi yung totoo na inareglo yun po yung kaso? Wala po akong inareglo. Nakahanda rin umano si Mr. Go na harapin ang kasong isinampa ni Police Captain Man Eric Felipe ng QCPD Anonas kasama ang vlogger na si Dadako. Gayon din ang posibleng suspensyon o pagsibak sa kanya ng pamunuan ng MMDA. This morning, nakausap ko si Captain Felipe, Sir Gab, at ang sabi niya, pinapatawad niya na po kayo doon sa nangyari, pero magpa-file ho siya. Tuloy ang pagpa-file ng kaso against sa inyo pag-kaugnay po ng cyber libel. Anong reaction niyo dito, sir? Well, first and foremost naman po, sabi nga po natin, it's well in his right kung ano man po ang aksyon na gusto po niyang i-take, no? And if ever po
tumuloy po ang actions or steps ni Captain Felipe, we will answer it on proper forum. Gab, Sir anytime Gab, daw yung- po ay maglalabas na ng disciplinary action sa inyo, posible ho kayong masubak o suspended. Ano ho ang masasabi niyo dito? For now po, siguro I would defer to comment on that for now. Yan ang report. Ako si David Oro, nag-uulat.